Morning mga budingting. For today's video, meron tayong gagawin ngayon. Medyo common na siya. Pero iba to, ibang computer to. Itong computer nito is galing sa isang customer ko na nirefer niya rin po ako sa bayaw niya. So, ang problema nito is may power pero walang display. So, sinervisan ko siya kanina. Nag-try na akong magpalit-palit ng memory card, reset ng CMOS battery. Yung basic ba? Binasic ko na siya doon sa bahay nung may-ari nito. But suddenly hindi pa rin siya nag-work. So nag-try na ako ibang memory, hindi pa rin siya nag-work. So ngayon, kinausap ko yung may-ari nito. Sinabi ko sa kanya, kung gusto nyo sir, kung willing po kayo, ipa-pull out nyo yung computer nyo. Kasi hindi po siya kakayanin dito sa bahay nyo dahil iba na po yung sira. So pumayag naman po siya sa sa sinabi natin. So ngayon nandito yung computer niya. Ang tinitingnan kong problema nito is kasi pagdating dito tinry ko ulit nagtry ulit ako ng RAM, nagtry ulit ako ng reset ng CMOS battery, same issue. So wala talaga. So hindi ko na lang ginagawa is linisin yung RAM. Kasi parehong maraming kalawang yung RAM ng yung sa akin, itong RAM ko. Ito, hindi ko pa siya nalilinis So, same as dun din sa RAM ng customer natin. So, lilinisin muna natin, try natin kung magwo-work. Then, pag hindi siya nag-work, gagawin natin dito is flash tayo ng BIOS. Kasi, may power So, siya nga pala, yung may-ari nito is tabing dagat. So normally, ang mga nagiging client ko kapag ang computer nila is galing tabing dagat or laptop or desktop, pag galing po yan sa tabing dagat, doon sila nakatira. Asahan nyo na, meron siyang umido nakasama. Inuumido, nagmo-moist kasi yon. So kahit sarado yung computer, kahit sealed yan, yung alat nagmo-moist sa mga electronics component. So, nagmo-moist sa motherboard. So, kailangan linisin. So, ang gagawin muna natin is magpa-flash muna tayo ng BIOS. So, pag hindi pa rin siya nagwo-work sa flash ng BIOS, kailangan nating ibaba yung motherboard niya. Or siguro tanggalin na rin natin yung motherboard niya para mas madaling trabahuhin. Okay? So, ang model ng ng motherboard niya is Asus Prime A320M-K. So, common siya, 'di ba? Marami na tayong nagawang ganyan. Nakailang repair na rin tayo ng ganyan. So, tingin ko rito, pag hindi siya, kasi na-check ko naman yung itong CMOS battery niya, okay naman, hindi naman siya drain. Okay pa yung reading niya. So, kung may shorted naman to, dapat wala tong power. So, tinanggal ko na rin yung connection ng hard drive niya. Baka kasi mamaya sa hard drive lang. So, wala pa rin. So, ito na lang mga nakikita ko sa kanya. Flash ng BIOS, linis ng motherboard, or baka may problema ang processor. So, yung tatlong yun ang tinitingnan ko. So, siguro mag-try muna tayo ng isang processor. May processor kasi kung ito Try natin ng palitan ng processor. Yung isang processor na yung gamit ko, gumagana yon. So, pag dito hindi pa rin siya nagwo-work, ibig sabihin, good ang processor nito. It's either marami yung board, maraming umido, or corrupted ang BIOS.
So yun, dun lang tayo siguro magpo-focus. Kasi RAM, kasi itong RAM ko okay to eh. Working to eh. Medyo marumi nga lang. Sige, mag-basic muna tayo. Try muna natin ng RAM. Linis muna tayo ng RAM. Okay, so ilalagay ko lang muna itong ano natin dito. Camera. Sige. Mag-basic muna tayo. Try muna natin tanggalin itong ano. Maglilinis muna ako ng RAM. Itong RAM ko na ikakabit ko, lilinisin natin para sure tayo na ano. Kasi yung RAM ko sigurado to. Good to eh. Sino yung toothbrush ko? Ito pala. So linisin lang ng ano natin itong ano. Pag hindi ito nag-work sa RAM, so punta tayo sa palit tayo ng processor. Try muna natin to. So, nilinis ko na yung RAM ko. Kakabit ko siya. Check natin kung mag-display. Nagtataka lang ako rito pagka sinwitch mo yung pinaka-power supply niya. Nabubuhay na agad. Hindi na nagpe-press ng power button. So wala pa rin tayong display, kabuting-ting. Wala pa rin ako nakukuhang display. Try natin ulit i-reset yung CMOS battery niya. Hindi pala nakikita yung ginagawa natin. So ito, para makikita nyo. Para nakikita nyo yung ginagawa natin. Ito natin yung camera. Okay. So, ilaw. Reset lang tayo ng CMOS battery ulit. So, pag hindi ito nag-work sa CMOS battery reset, palit tayo ng processor niya. Try natin palit ng processor. Tingnan natin kung mag-work. Okay. Ngayon natin buhayin ulit. Kabit natin itong battery. Pero duda ko rito, BIOS to eh.
ano lang tayo, mag-gloves lang tayo. Medyo malikab bukas eh. Yung ano niya, mararamdaman mo sa board kung parang iba yung texture ng ano niya eh, ng board niya, parang ko parang madulas. Parang may alat. Parang gano'n. So guys, sa mga willing po magpa-repair ng computer nila, kung along Metro Manila lang po kayo, pwede po kayong pa-repair sa atin. Kung medyo malayo, palalungog nyo lang or grab. Yung address ko naman is nandyan naman po sa ating So yun, try natin siyang, kasi hindi nag-work sa memory, hindi rin nag-work dito. Try natin ngayon magpalit ng CPU. Processor. Sam? Gusto mo ba ng pinya? Ha? Pinya? Bakit? May pinya dyan, oh. Bumaba ka sa baba. Humingi ka pera sa mami, bumili kang 2 pinya. May pinadyan nyo yan? Oo, sumisigaw eh. Maganda po kasi ang pinya. Yan yung pinya, wait lang. Try natin magpalit ng processor. Okay, try natin siya ngayon. Power on. So ibang processor yung ginamit natin, kabuting-ting. Tingnan natin kung mag-display. Ibang CPU yan, tapos ibang RAM. RAM ko yan, tsaka processor ko. So wala pa rin tayong nakikitang display doon sa ating monitor. Blinking lang yung ilaw, yun oh. So na-try na natin. Ano yung next step natin ngayon?
Nalinis na natin yung RAM eh. Yung RAM ko, okay to eh. Nalinis ko na, wala pa rin siyang display. So, let's move to another option, which is yung magre-refresh tayo ng BIOS. So, tatanggalin natin tong board dito sa case. So, balik natin tong niya, tong CPU niya, kasi hindi rin naman nag-work sa CPU ko, meaning okay ito. Nakabili ka, Sam? So, natanggal na natin yung mga connection. Try naman natin tanggalin yung mga screw. Motherboard screw. So, post ko na lang, lalabas ko na lang yung board para mabilis tayo. So, ayan, kabuting-ting, ready ko na yung camera natin. Ready ko na siya para linisin muna natin yung board. Baka mamaya kailangan lang nating maglinis. Dahil sobrang dumi ng motherboard niya. So, linis-linis muna tayo. Napakadami niyang alikabok. So, kasi pagka may alikabok ang computer, talagang malaking posibilidad na hindi siya magdi-display. Lalo na kung
inuumido. So kailangan talaga natin maglinis. So after natin itong linisin, tapos ganun pa rin, proceed na tayo sa pagpa-flush ng BIOS. Dumi oh. Pero mas marami yung nakaraang ginawa natin dito mga butingting. Kung natatandaan nyo yung ginawa kong ganito dati, yung previous nating video, mas marami yun. Talagang pwede kang magtanim ng kamote. Ito hindi pa eh. Yun, kung ilang taon niya tayong hindi nalinis. Dahil sa pisonet yun eh. Lipat natin dyan. So try natin munang try muna natin siyang buhayin. Let's see kung mabubuhay. Hopefully. Lipat natin yung camera natin dito. So, usod-usod lang tayo.
Bitan natin ng memory, yung memory ko. Kabitan natin siya ng display. Supply. So may supply na, may display. Ayan na natin ito. Check muna natin mga buting-ting kung magdi-display. Power on. Ayun, kabuting-ting. Ayan siya, display. So, tama nga. Buti na lang. Hindi board ang problema. So, ang nangyari, sobrang dumi ng ano niya. Ng motherboard niya. So ayun mga kabuting-ting, check muna natin yung ano niya, BIOS niya. BIOS niya is 5602. Yung processor niya AMD A8. AMD A8. Ayan. Tapos hindi natin na-try yung ano, yung memory niya. So try natin yung memory niya. Patayin muna natin. Try natin ikabit yung memory niya. Kasi memory ko to eh. Check natin. Yan, yung ano niya yan. Memory niya kinabit natin. Yun o, buhay o. So walang problema sa memory tsaka sa CPU or sa processor, wala tayong problema. Ayan. So, yun lang mga kabuting-ting. Hindi na natin to kailangan patagalin. So, pag may mga ganong case kayo na tip lang para sa mga ano, mga
bigyan ko lang kayo ng mga tip sa mga nagdi-DIY, sa mga gustong makatipid ng pag pagpapa-repair. Kung malakas ang loob nyo at kaya nyong gawin yung ginawa ko, kung meron kayong basic knowledge ng repair, pwede nyong gayahin yung ginawa ko. So, una, basic lang muna kayo. Try nyo munang magpalit ng RAM. Then, reset ka ng CMOS battery. Kung saan siya magsasucess, edi okay. Pero kung di siya nag-success doon, try ka rin magpalit ng processor at hindi pa rin siya nag-success doon. Try mong linisin yung motherboard. Baka yung motherboard lang ang marumi. So, ito, kagaya nga nito, yung motherboard niya is sobrang pakiramdam ko nga parang malangis eh. So, kailangan lang siyang linisin para maging maayos yung computer. So, nakuha naman natin siya sa linis. Pero kung hindi siya nag-success, di siya nabuhay sa linis, punta tayo sa flash ng BIOS. So, yun lang yung mga basic tips kung paano mag-repair ng computer. So, kung wala na talaga at nagawa nyo na lahat ng mga basic troubleshooting, pwede kayong flash ng BIOS. Kung hindi kayo marunong, so tawag na lang kayo ng technician. Para mahirap kasi baka mamaya sa sobrang pagtitipid nyo, gusto nyo makatipid is lalo pang masira at lalo pang lumaki gastos nyo dahil nagdi-DIY kayo. So, yun mga kabutingting. Again, maraming salamat sa inyo at please like and subscribe po sa ating YouTube channel para marami po tayong gagawing basic troubleshooting ng mga repair, basic to advanced. So, yun. Desktop, laptop, yan po yung ating mga ginagawa. Again, kung meron po kayong gustong ipa-repair, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel or punta po kayo sa ating pupunta tayo. Papakita ko lang po sa inyo. Pwede kayong magpunta dito sa YouTube channel ko. Wait lang set up ko lang yung ating YouTube channel para makita nyo po. So, ito po yung ating YouTube channel, Nabotas Tech Repair. Nandito po yung lahat ng mga videos natin. Yan. Click nyo lang yung videos, nandiyan lang yung lahat ng videos, tutorial. Then, community tab, nandiyan yung ating contact information. Pwede kayong mag-message dito sa ating FB account. Ito po yon. Then, yung FB, Facebook page natin. Ito po yung Facebook account ko. Then, ito naman yung Facebook page. So, pwede po kayong mag-message dyan para kung meron po kayong concern at gusto nyo magpa-repair ng computer. Basta po along Metro Manila, sagot nyo po ang shipping, back and forth. Tapos kung provincial naman kayo, shipping din, sagot nyo po yun. Gamit na lang kayo kung ano gusto nyo. JNT, LBC, or any other courier, logistics na pwede natin maging transaction. Then kung magawa naman natin yung computer nyo or yung laptop nyo, payment first. Magbabayad po muna kayo sa akin. Then pag nabayaran nyo na yung repair, saka ko po ipapadala sa inyo yung unit nyo, yung computer nyo. So trusted naman po tayo. Marami na pong nagpa-repair sa atin ng ganyan. After ma-repair, pinapadala na po natin yung after ng payment, pinapadala po natin yung mga computers nila. So yun lang mga kabutingting. Again, maraming salamat po and have a nice day po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless po.